Indiana Pacers, nakakuha ng maaasahang sentro. Gabe Vincent papuntang Atlanta, kapalit ng isang sharpshooter. At Kristaps Porzingis, gagamitin agad ng Golden State. Matapos i-trade si James Harden sa Cavaliers mas maaga ngayong araw, ipinagpatuloy ng Clippers ang kanilang rebuild sa paligid ni Kawhi Leonard sa pamamagitan ng pag-trade sa kanilang star center na si Ivica Zubac papunta sa Indiana Pacers. Ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN, bilang kapalit, tatanggap ang Los Angeles ng 23 years old wing na si Benedict Mathurin, 24 years old forward na si Isaiah Jackson, 2 first round picks at isang second round pick. Ang una sa mga pick, isang 2026 first rounder, ay may proteksyon sa picks 1 to 4 at 10 to 30. Kung hindi ito ma-activate ngayong season, magiging isang unprotected first round pick ito sa 2031. Makakatanggap din ang Clippers ng isang 2029 unprotected first round pick. Ayon kay Charania, hindi nakapaglaro si Zubac sa pagkatalo ng Clippers laban sa Cleveland kahapon dahil sa personal na dahilan. Hindi ito kaugnay ng trade dahil sinalubong ni Zubac at ng kanyang asawa ang pagsilang ng kanilang anak noong Miyerkules. Gayunpaman, lalong umugong ang mga trade rumor sa kanya matapos i-trade ng Clippers si Harden bago ang deadline. Ang 28 years old na si Zubac ay nasa kanyang ika-10 season sa NBA at nag-a-average ng 14.4 points at 11 rebounds ngayong season na may 61.3% shooting. Pinupunan niya ang kakulangan ng Pacers sa posisyon ng center lalo na matapos umalis si Miles Turner sa free agency matapos ang kanilang pag-abot sa NBA title run noong nakaraang season. Dahil nagre-rehab pa ang all-star guard na si Tyrese Haliburton mula sa napunit na Achilles, tila nag-gap year ang Pacers ngayong season na may record na 13-38. Sa kabila ng lahat ng ito, malinaw na ang posibleng pagdating ni Zubac ay hindi lamang panandali ang solusyon, kundi isang hakbang patungo sa mas matatag na kinabukasan ng Indiana. Sa kanyang karanasan, tibay sa loob ng paint at pagiging consistent sa magkabilang dulo ng court, maaari siyang maging pundasyon habang hinihintay ang ganap na pagbabalik ni Haliburton at muling pagbangon ng team. Maaaring magsilbi itong tahimik, ngunit mahalagang piraso sa muling paghubog ng Pacers, isang senyales na kahit nasa gitna ng gap year, nakatuon pa rin sila sa mas malaking plano, ang pagbabalik sa pagiging lehitimong title contender. Sa sumunod na balita naman, nakuha ng Los Angeles Lakers ang sharpshooting guard na si Luke Kennard mula sa Atlanta Hawks, kapalit ni Gabe Vincent at isang second round draft pick sa 2032. Si Kennard ay isa sa pinakamahusay na shooters sa NBA na may 44.2% career 3-point percentage. Sa season na ito, siya ang nangunguna sa liga sa 3-point percentage na 49.7% at may 14 games na may hindi bababa sa tatlong na ipasok na 3. Sa 46 games kasama ang Hawks, nag-a-average si Kennard ng 7.9 points, 2.2 rebounds at 2.1 assists habang nag-shoot ng career high na 53.8% mula sa field at 91.4% mula sa free throw line. Ang consistency niya ay kahanga-hanga sa buong career niya. Sa 9 na season sa NBA, hindi pa siya kailanman bumaril ng mas mababa sa 39.4% mula sa 3-point line at nakapagtala ng hindi bababa sa 43% sa bawat isa sa huling 6 na season. Pinirmahan ng Lakers si Vincent noong summer ng 2023, ngunit nasira ng mga injury ang kanyang pananatili sa team. Nakalaro lamang siya ng 11 games sa kanyang unang taon at nakaligtaan ng 20 games ngayong season dahil sa iba't ibang injury. Kapag malusog, nagbigay si Vincent sa Lakers ng matibay at maaasahang point guard na kayang bumantay ng maayos at mag-ambag sa shooting at playmaking sa opensa. Ngunit naniniwala ang team na mas makikinabang sila sa isa sa mga tunay na elite shooters na nakita ng liga, isang uri ng player na karaniwang nagiging epektibo katabi ni LeBron sa buong career nito. Walang duda na makakakuha si Kennard ng maraming open shots habang naglalaro katabi ng mga stars ng Lakers. Ang Lakers ang magiging ika-5 team sa career ni Kennard matapos niyang maglaro para sa Detroit Pistons, Los Angeles Clippers at Memphis Grizzlies bago pumirma sa Atlanta Hawks nitong nakaraang off-season. Naglaro rin si Kennard ng 2 season sa Duke University, ang alma mater ng head coach na si JJ Redick, at sa kanyang huling season kasama ang Blue Devils ay napili siya bilang second team All-American. Bagamat medyo tahimik ang trade deadline para sa Lakers,
maaaring naghahanda ang team ng malaking hakbang sa off-season dahil inaasahang mananatili muna sa Milwaukee Bucks si Giannis Antetokounmpo sa deadline. Ang Lakers ay isa sa mga teams na itinuturing na viable threat para makuha siya sa summer. Sa huling balita, sa agarang mga oras matapos ang nakakagulat na trade ng Golden State Warriors para kay Kristaps Porzingis noong Huwebes ng araw, maraming fans ang nagtanong kung magsusuot pa ba ng jersey ang veteranong sentro para sa team ngayong season, lalo na dahil sa kanyang mga problema sa injury at kalusugan sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, maaaring mas maaga kaysa inaasahan ang debut ni Porzingis sa kanyang bagong team dahil posibleng maging available ang 30 years old para sa laban ng Golden State kontra Los Angeles Lakers ngayong linggo sa Crypto Arena. Hindi pa siya naglalaro mula noong January 7 laban sa New Orleans Pelicans. Ngunit ayon kay Anthony Slater ng ESPN, naniniwala ang Warriors na ang kanilang pinakabagong acquisition ay healthy na at maaaring makapaglaro kaagad. Sa tingin nila, siya ay maaaring maging healthy na ngayong linggo. Ang narinig nila ay halos cleared na siya para maglaro, sabi ni Slater sa paglabas niya sa episode ng NBA Today ngayong araw. Ang 7'2" big man ay nakaligtaan ang 12 consecutive games dahil sa Achilles tendinitis, ngunit nakalista na sana siyang babalik para sa Atlanta Hawks noong Miyerkules laban sa Miami Heat, subalit biglang hindi siya nakalaro dahil sa karamdaman. May kinalaman ba ang sakit na iyon sa postural orthostatic tachycardia syndrome na na-diagnose kay Porzingis noong nakaraang season habang siya ay nasa Boston Celtics? O sinadya bang ilabas siya ng Hawks dahil alam nilang malaki ang posibilidad ng isang trade? Ano man ang dahilan, positibo ang balitang maaaring mag-debut si Porzingis para sa Golden State sa mga susunod na araw, lalo na't maraming fans ang nag-alala sa acquisition, hindi dahil sa kakayahan niya sa loob ng court, kundi dahil sa kanyang mahabang injury history. Isang beses lang siyang nakapaglaro ng higit sa 57 games mula noong ikalawang season niya sa liga noong 2016-2017 at 17 games lamang ang kanyang nalaro para sa Hawks matapos siyang makuha mula sa Boston Celtics noong off-season. Sa kabila nito, naging produktibo pa rin siya sa mga larong iyon na may average na 17.1 points, 5.1 rebounds, 2.7 assists at 1.3 blocks, habang nag-shoot ng 45.7% mula sa field at 36% mula sa 3-point range. Naitala niya ang mga numerong ito kahit na wala pang 25 minutes ang kanyang average na oras sa paglalaro kada laro, at magiging interesante kung anong klaseng minutes restriction ang ipapataw sa kanya pagdating niya sa Warriors. Agad kaya niyang kukunin ang starting center role mula sa championship teammate na si Al Horford? Mukhang halos tiyak na iyon kung sapat ang kanyang kondisyon, lalo na't desperadong kailangan ng Warriors ng dagdag na opensa matapos ang season-ending knee injury ni Jimmy Butler. Ano sa tingin niyo mga kaibigan?